Magandang araw mga kalupa. Tutuloy na natin yung pagpipintura ng ating bangka. Natapos na nating pinturahan ng kulay orange. Kaya ngayon, yun ang mga liston, kagaya ng ating baol, pipinturahan natin ng ibang kulay. Siguro pinili namin ay kulay itim. Kaya ngayon, pipinturahan na natin ng itim yung pinakabaol, yung pinakaibabang bahagi ng ating bangka. Kasi kailangan medyo makapal yung coating ng pintura sa ilalim. Kasi yan siya yung nakababad sa tubig. Kaya dapat walang sinip na pumasok sa loob ng bangka. Kaya dapat medyo makapal ang lapat ng pintura. At ito ay atin ang pipinturahan. At siyempre, kailangan sa pagitan ng ating orange at saka ng itim, ay lalagyan natin ng liston para hindi magkaroon ng mancha ng ibang kulay yung ating kulay orange. So ganito mga kalupa, ito yung pinaka border ng ating pagitan ng kulay para hindi humawa yung kulay itim dito at yung kulay na narito naman sa baba na kulay orange. At syempre kapag ganyan ay umpisa na nating kulayan ng ating pinturang pinili para sa kabuuan ng baol. Kailangan maingat din kasi pagka lumampas yung pintura siguradong mahirap maghugas. Epoxy paint yung pinipintura namin sa ganito, sa bangka, kaya kailangan napakaingat dahil pagka lumampas yung pintura doon sa pagitan ay mahirap magbura dahil makapal ang kapit ng epoxy paint. At ganito yung proseso na magkabilang pisngi ng ating baol. Yun! Ay, nahawa na! Yun! Yun na nga sinasabi. Magkakaproblema tayo pagka ganong lumalakit yung pintura. Mahirap maglinis. Diba mga kalupa? Mahirap maglinis pagka humawa yung kulay itim. Yun ang sinasabi ko. At yun, mahirap alisin. Kaya maobliga na ulitan ang kulay orange yung mga humahawa. Normal namang nangyayari yon sa mga pintor, lalo na po sa kagaya ko na hindi naman pintor, nagpipintor-pinturan. Dahil sarili naman natin itong bangka, ari naman mag-experiment. Kailan matututo ang tao kung hindi mag-uumpisang mag-experiment, di ba? Mayroon bang taong marunong agad sa umpisa? Wala naman. Kailangan mag-experiment muna sa umpisa bago matuto at maging expert. Walang taong ipinanganak na marunong kaagad sa lahat ng bagay. Medyo matagal-tagal pa ang ating pagpipintura, kaya tuloy-tuloy natin gagawin to hanggang mamaya, hanggang sa matapos. O yun mga kalupa, tapos na natin yung kabilang pisngi. Okay black na black and orange combination. At ang isusunod naman natin na kagaya nung nakita ninyong ginawa ko kanina ay yun namang kabilang pisngi ng ating lower part ng bangka, yung sinasabi nating baol. Kasi yan yung pinaka water level pagka nandun na siya sa tubig halos yan na rin ang pinakalutang na
lutang ng ating bangka, yung pagitan ng kulay na yan. Kaya lahat ng bangka nilalagyan ng ganyan para ma-distinguish yung lutang ng bangka mo kung malalim na ba, o kasi pag makarga na siyempre obligado lulubog yung bangka. Kaya dyan makikita kung kargado ang bangka sa pagitan ng kulay na yan. Yan yung floating water level. Pinipinturahan na rin natin pati yung katig, pero bago natin nilapatan ng pintura to, ayan o, kung makikita nyo, nipoksihan natin yung ibang mga bitak, kasi ito yung importanteng katig na ito, kailangan silyado para walang tubig yung pagitan ng mga puwang sa gitna ng ating kawayan na katig. Dahil kapag kayan ay napuno ng tubig ay hindi siya lulutang ng maayos. Yun ang proteksyon ng nagbabangka, itong katig na ito, para hindi lumubog ang mismong bangka. At ngayon nga ay pinipinturahan na rin natin. Malapit na matapos. Isa na lang oh. Alright, tapos na ang kulay black mamba ng ating katig. Ganito po mga kalupa oh. Diba dinikit natin kanina. Ngayon matapos pinturahan, ganyan ang ginagawa para malinis yung pagitang ito ng ating dalawang pintura, diba? Sabagay ordinaryo na ito sa mga pintor, pero tayo palibasa nag-eksperimento dahil hindi naman tayo pintor, ginagaya natin yung kanilang ginagawa. Ito yon, malinis. Finish na ang ating kombinasyon ng pintura oh, mga kalupa. Yan yung pakinabang ng ating masking tape at ng ating brush, diba? Magandang pagitan ng ating dalawang kulay, malinis, walang mancha ang pagkakapintura. Marami pang gagawin, ititihaya pa natin yan at pipinturahan din yung loob, at bago natin ilagay yung pininturahan nating katig at yung tarik nito. Tatapusin na natin mga kalupa ang pagpipintura nito ating bangka. Ang ginagamit nating pintura, dahil kailangan palutangin sa tubig, kailangan epoxy paint ang ginagamit natin oh. Sa ngayon yung ating top coat ay blue. Siyempre kailangan pag epoxy paint, meron tayong may kasama yung catalyst pag binili, isang set. Yung dating ikinulay nating kulay orange, ganito rin combination. Kasi kapag ganitong bangka pinipinturahan, kailangan maganda ang kapit ng pintura, dahil nga kapag mga ordinaryong pintura lang ginagamit ay siyempre madali siyang magagasgas, magpi-fade. Kaya kailangan epoxy paint para matagal yung kanyang higil sa kapit sa bangka. At ito, magpipintura tayo. At syempre kailangan ma-mix ng maayos para yung mixture ng ating colored paint at yan yung ating catalyst ay talagang halong-halo, para yung kapit niya sa ating bangka ay maayos. Bukod sa ron yung kulay, kasi kapag ganitong mga medyo old stock ang ating pintura ay yung latak nasa ilalim, kaya kailangan bago i-mix hinahalong magaling para yung kulay niya mismo, yung halimbawa kung asul, yung pure color niya ay lumabas. Kasi pagka hindi hinalong magaling, minsan pagka malapit mo nang maubos, yung pala yung latak nasa ilalim. Hindi mo tuloy napalabas yung totoong kulay ng pinturang ating ikukulay sa ating bangka. Ganon, i-mix natin itong magaling para lumabas yung talagang kulay ng ating pintura. Blue.
At maya maya ay ipakikita ko sa inyo kung paano natin actual na i-apply itong ating inahalong pinturang ito na epoxy paint. At ito na, nahalo na natin, kaya pipinturahan na natin. Kailangan na kasing matapos itong mapinturahan. Mahaba na yung abala, kailangan ito'y kumita na. Pagkatapos naman nating pinturahan to, okay na. Kakabit na lang yung ibang mga accessories. At pwede na siyang ilaot. Makahuli na ng pang-ulam. At syempre sa pagpipintura kailangan pantay. Bagay pangalawang patong na ito, kaya medyo top coat na kasi ito eh. Ha? Oh, sige. Okay, uli. Oh, May bangka para tayo, ha? malapit na itong lumahot. Ganda! Aba, ay pinakaganda nga, ito yan eh. First time uli. Makalipas ang 20 taon. First time na uli. First time uli mga kalupa, kasi noong 1999 may bangka ako, dalawa, hanggang 2004. Siyempre umuusad ang panahon. Yung pinsan ko na hinete ko dati, nakabili na siya ng bangka, kaya nung wala na magdala ng dalawa kong bangka, pinagbili ko na. So ngayon 2001, ngayon ko lang ulit naisip na bumiling bangka. Ibangan, panghanap ng ulam. Malapit-lapit na matapos mga kalupa. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun mga kalupa, finish na, diba? Alright, blue. Tinapos na natin ang pintura sa loob, dahil last time ay yung labas ang inuna natin, yung kanyang panlabas na kulay. At ayun, yung ating katig na panimbang ay may pintura na rin. Yun ang mga ating tarik na may naka-holder ng ating katig ay may pintura na din. Siguro ang itatagdag na lang natin kung design ito ay yung ating palatandaan kung pwedeng lagyan ng pangalan. At sa ngayon mga kalupa, ito na yung development ng ating biniling bangka. Yun ang ating makina ay naka-ready na. Ikakabit na lang natin dito sa kanyang pundasyon, kasi ito na may kumpleto. Mayroong ihi, mayroon na ring ilisi. Mura pala
At yun nga, tinapos natin yung pagpapintura ng accessories para mas maiapunta natin na maikabit na lahat at mapalutang. At ang ating gustong matrabaho naman ay yung ating magiging pagkakakilanlan ng ating bangka bukod sa kulay. Siyempre, lalagyan natin ng pangalan. Sa ngayon, dyan lang muna mga kalupa. At ipakikita ko sa inyo kung ano yung mga susunod na mangyayari sa susunod nating kabanata. Magandang araw.